Sa mga maiinit na balita ngayong tanghali. Atin ito, koalisyon puspusa na ang paghahanda sa ikalawang civilian mission sa Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. China nagpadala umano ng malaking puwersa ng mga barko sa Scarborough Shoal bago ang nakatakdang civilian mission ng Atin ito, coalition. 7 preso sa Zamboanga City na nakakulong sa piitan ng PIDEA nakatakas kaninang madaling araw. 2 pisong rollback sa presyo ng gasolina ipatutupad bukas. Carless Sunday sa ilang bahagi ng Rojas Boulevard sa lungsod ng Maynila ipatutupad simula May 26. At Luzon Grid muling isa sa ilalim sa yellow alert mamayang hapon ayon sa NGCP. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, May 13, 2024 at una sa mga balita ngayon tanghali. Abiso sa mga motorista. Muling magpapatupad ng rollback sa presyo ang kumpanya ng langis bukas sa araw ng Martes, May 14. Batay sa abiso ng mga oil company, bababa ng 50 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang nasa 2 piso naman ang rollback sa presyo ng gasolina at 85 centavos na bawas sa presyo ng kerosene. Ang panibagong oil price rollback ay bunsod pa rin ng pabago-bagong galaw sa presyo ng langis sa international market. Isasara sa mga motorista ang isang bahagi ng Rojas Boulevard tuwing araw ng Lunes para magamit ng publiko sa kanilang wellness and recreational activities. Sa bisa ng City Ordinance Number 9047 na nilagdaan kanina ni Manila Mayor Hani Lacuna, ilalaan ang northbound at southbound lanes ng panulukan ng Quirino Avenue hanggang Padre Burgos para sa mga nais mag-jogging, running, biking at walking exercise. Ipatutupad ito simula May 26 alas 5 hanggang alas 9 ng umaga. Bunsod nito, pinapayuhan ang mga motorista na dumaan muna sa mga alternatibong ruta. Nauna nang nagpatupad ng car-free Sundays sa Ayala Avenue. Muling isa sa ilalim sa yellow alert ang Luzon Grid ngayong araw bunsod na manipis na supply ng kuryente. Base sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, iiral ang yellow alert mamayang alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Nasa 14,640 megawatts ang peak demand sa grid, habang nasa 14,640 megawatts ang available capacity. 5 planta ang naka-shutdown sa ngayon, habang may 4 ang gumagana sa mas mababang capacity. Muling makararanas ng matinding init ng panahon ang malaking bahagi ng bansa ngayong araw. Base sa forecast ng Pag-asa, makararanas ng danger level ng heat index ang Metro Manila at 34 na mga lugar sa bansa. Pinakamataas na forecast ng heat index ay maaring maranasan sa Apari, Cagayan na aabot sa 47 degrees Celsius. 46 degrees sa Dagupan, Pangasinan, Tuguegarao City, Cagayan, Rojas City sa Capiz at Guiana Eastern, Samar. 45 degrees Celsius naman ang maaring maramdaman sa Lawag, Ilocos Norte, Etiaga, Isabela at Iloilo City. Habang 44 degrees Celsius naman sa Bacnotan, La Union, San Jose Occidental, Mindoro, Dumangas, Iloilo, gayon din sa Puerto Princesa at Cuyo, Palawan. 43 degrees naman sa Naiya, Pasay City, Batak, Ilocos Norte, Baler, Aurora, Aborlan, Palawan, Virac, Catanduanes, Catarman, Northern Samar, Catbalogan, Samar at Butuan City, Agusan del Sur. Samantala, 42 degrees Celsius naman sa Science Garden sa Quezon City, Sinait, Ilocos Sur, Bayambong, Nueva Vizcaya, Iba, Zambales, Kasiguran, Aurora, Subic Bay, Olongapo City, Tanuan, Batangas o Tanawan, Batangas, Daet, Camarines Norte.
Gayon din sa Masbate City, Piliga Marines Sur, Siquijor, Tacloban, Leyte, Borongan, Eastern Samar, Dipolog, Zamboanga del Norte at Zamboanga City, Zamboanga del Sur. Ipatutupad na ang buong implementasyon ng Food Stamp Program o FSP sa 10 rehiyon at 21 probinsya. Layo ng programa na maitawid ang bawat Pilipinong benepisyaryo nito na labanan ang kagutuman sa pamamagitan ng pagbibigay ng monetary-based na tulong. Ayon kay DSWD Undersecretary Edu Punay, target ng programa na matulungan ang 300,000 pamilya simula sa buwan ng Hulyo. This month po magsisimula na yung validation at ating registration ng 300,000 beneficiaries para sa July na run po natin at naka-hire na po tayo this month ng a little less than 1,000 validators dito sa mga pilot, sa mga implementation sites po natin. 21 provinces in 10 regions po yan na na-identify ng ating departamento bilang priority areas. Nauna nang naglabas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Executive Order 44 na magtatatag ng Walang Gutom 2027 Food Stamp Program bilang isang flagship program ng pambansang pamahalaan. Iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbuo ng isang special committee na siyang magsusulong ng proteksyon sa karapatang pantao sa bansa. Ang komite na ito ang pangunahing magbabantay at kukuha ng datos ukol sa umano'y paglabag sa karapatang pantao na kinakasangkutan o kinasasangkutan ng mga law enforcement agency. Ang detalye sa report ni Nel Mariboho. Isang super body ang binuo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang maisulong ang pagbibigay ng proteksyon sa mga karapatang pantao. Sa ilalim ng Administrative Order No. 22, iniutos ni PBBM ang paglikha ng Special Committee on Human Rights Coordination na layong palakasin ang mekanismo sa pagsusulong at proteksyon sa human rights sa Pilipinas. Ang Special Committee ay pamumunuan ng Executive Secretary at co-chaired naman ng kalihim ng Department of Justice at miyembro naman ng mga kalihim ng Department of Foreign Affairs at Department of the Interior and Local Government. Pangunahing trabaho ng Special Committee ang magsagawa ng investigasyon, pagkuha ng datos ukol sa umano'y human rights violations ng mga law enforcement agency at makipag-ugnayan sa private sector. Inatasan rin ng super body na ito na mag-monitor at tiyaking epektibong na ipatutupad ang mga polisiya at programa ng gobyerno at napoprotektahan ang karapatang pantaon ng persons deprived of liberty o PDL, partikular na ang pagtitiyak na walang nakararanas ng torture o anumang hindi makataong pagpaparusa. Bago nito ay binigyan diin ng Pangulo ang halaga na mapanatili ang accomplishments sa ilalim ng United Nations for the Joint Program on Human Rights o UNJP. Ang UNJP ay mag-expire sa July 31. Ang Pilipinas ay state party ng Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights at International Covenant on Civil and Political Rights. Dahilan upang likain naman ang Presidential Human Rights Committee o PHRC upang makasunod sa mga obligasyon nito sa International Human Rights Group. Ang PHRC ay natasan rin na gumawa ng National Human Rights Action Plan. Ang PHRC ngayon ang magsisilbing sekretariat ng super body. Nel Mariboho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagsanib puwersa na ang Presidential Communications Office o PCO at ang mga malalaking social media company sa bansa para labanan ang pagpapakalat ng misinformation o fake news sa bansa. Kabilang sa mga nakiisang SOCMED giants, ang mga kumpanyang Meta, Google at TikTok na kapwa nagpahayag ng kanilang suporta sa adhikain ng pamahalaan. Binigyan diin ni PCO Undersecretary for Digital Media Services Emerald Ridao ang layunin ng gobyerno na matuldukan ang misinformation at disinformation laban sa mga programa ng pamahalaan at iba't ibang individual sa digital sphere. Naniniwala naman ang opisyal na magagawa ito sa tulong ng SOCMED giant sa bansa.
Uumpisahan na ng House of Representatives ang debate sa plenaryo kaugnay ng panukalang amyendahan ang Rice Tarification Law o RTL ngayong linggo. Layo nitong mapababa ang presyo ng bigas sa merkado sa Hulyo. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Matapos makalusot sa House Committee ang panukalang amyendahan ng Rice Tarification Law o RTL, nakatakda na itong pagdebatehan sa plenaryo ng mga mambabatas ngayong linggo. Ayon kay Speaker Martin Romualdez, target maaprobahan ng bill sa ikalawang pagbasa sa Miyerkules, May 15. Pangunahing tampok sa panukala ang bigyang muli ng otoridad ang National Food Authority o NFA na makabili at makapagbenta ng murang bigas sa merkado. Ito ay upang mas mabili ng mas mababa sa 30 pesos kada kilo ng bigas ang mga kababayan simula buwan ng Hulyo. Naghahanap kami ng lahat ng mga paraan kung paano ibaba natin ang presyo ng bigas para sa abot kaya ng presyo ng taong bayan. So nakikita po natin itong mga adjustments, itong refinements, itong mga amendments na recommend ng Department of Agriculture at magagawa tayo ng lahat ng mga paraan kung paano maibababa natin yung presyo with all the support, with all the budget support. Itong mga refinements kagaya yung Secretary of Agriculture siya na rin mag-import at yung target po natin, kailangan gusto nyo target, i-break natin yung 30 pesos kada kilo. Batay naman sa Department of Agriculture, epektibong hakbang ang muling bigyan ng kapangyarihan ng NFA upang stabilize ang presyo ng bigas at i-regulate ang supply nito sa merkado. So, ang proposed amendments doon, kung magkakaroon uli ng extraordinary events sa pagtaas ng presyo ng bigas at doon sa acute shortage ng supply, ay pwedeng mag-intervene uli sa merkado ang National Food Authority. Kabilang din sa bahagi ng panukala na pataasin ang halaga ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF. Sa kasalukuyan, 10 bilyong piso ang halaga ng pondo sa RCEF. May mechanization component ang RCEF upang tulungan ng mga magsasakang Pilipino na mapahusay ang kalidad ng kanilang serbisyo at sistema sa pagsasaka. Umaasa naman ang Kamara na bibilisan din ng Senado ang proseso sa pagpasa ng panukalang amendments sa RTL. Lalo na't inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang planong sertipikahan ito as urgent. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpatawag ngayon ng isang command conference si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga opisyal ng Philippine Air Force sa Villamor Air Base sa Pasay City. At para sa detalye may report si Nel Maribohoc live. Nel, may impormasyon ba kung ano yung agenda sa ipinatawag na pulong ng Pangulo sa Air Force officials? Yes, Aga, base dun sa initial na impormasyon na ating nakuha, ukol dun sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines ang isa sa mga tinalakay. Pero inaabangan pa natin yung official na pahayag ng Malacanang kung ano yung mga tinalakay dito sa naganap na command conference ngayong umaga dito nga sa Villamor Air Base. Pinaluhan ng command conference ni Executive Secretary Lux Bersamin, Special Assistant to the President Anton Lagdameo, Defense Secretary Gilberto Teodoro, Armed Forces of the Philippines Chief Romeo Browner Jr., Philippine Air Force Chief Stephen Pareño, Philippine Coast Guard Commandant Ronnie Hill Galvan, Philippine Army Commanding General Roy Galido. Nasa piling rin sa Villamor Air Base ang ilang mataas na opisyal ng Philippine National Police at iba pang opisyal ng pangalaman. At mamayang hapon abangan natin yung magiging talumpati naman ni Pangulong Marcos sa isang hiwalay na event na magaganap naman dito sa Malacanang dun sa isang oath-taking ceremonies ng generals at flag officers ng AFP kung saan abangan natin kung mababanggit na itong naganap na command conference. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nel Maribohoc. Inihahanda na ng atin ito coalition ang mga supplies na kanilang dadalhin at ipamimigay sa ating mga kababayang mangingisda sa West Philippine Sea sa Miyerkules para sa kanilang ikalawang civilian caravan na isasagawa mula May 15 hanggang 17. Ang detalye sa ulat ni Ryan Lacanlale. Ibinahagi ng atin ito coalition ang kanilang ginagawang paghahanda para sa kanilang ikalawang paglalayag sa West Philippine Sea.
Sa mga larawang ibinahagi ng grupo, makikita ang mga donasyon na kanilang nalikom gaya ng mga pagkain tulad ng delata at bigas at mga maliliit na container na paglalagyan ng gasolina. Sa iba pang mga larawan, makikita naman na nilalagyan ng gasolina ng mga mangingisda sa Subic, Zambales ang mga container. Matapos nito ay inilipat na sa maliliit na bangka ang mga container na ipamamahagi sa mga mangingisda. Nakahanda na rin ang mga boya na ihuhulog nila sa West Philippine Sea kung saan nakalagay ang mga letrang West Philippine Sea atin ito. Target ng grupo na magtungo sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal kung saan ipamamahagi ang mga supply sa mga mangingisda. Sinabi naman ng Philippine Coast Guard na sila ang inatasan ng National Task Force West Philippine Sea upang tiyakin ang kaligtasan ng mga sasama sa atin nito civilian caravan. Pero paglilinaw nila, walang kinalaman ang pamahalaan sa isasagawang misyon ng koalisyon. Let us understand na ang atin ito activity is actually a civil society initiative. It is not the government that called on these people to organize fishermen to sail going to Bajo de Masinloc. Kasi baka sabihin na naman ng mga pro-China trolls dyan, ay, may bago na namang gimmick ang gobyerno, ipinapain ng mga ngingisda. Alam nyo, kaya let me first clarify. Ito ay initiative ng civil society, hindi ito gobyerno. Sa Miyerkules, inaasahang maglalayag ang grupo sakay ng 4 na malalaking civilian boat at 100 maliliit na fishing boat. Sasama sa 3 araw na civilian caravan ang mga volunteer gaya ng mga youth leader at mga kawani ng media. May mga bisita ding dayuhan at iba pa. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpadala na umano ang China ng malaking puwersa sa may Scarborough Shoal bago ang nakatakdang civilian mission ng Pilipinas sa May 15. Ayon sa US maritime expert na si Ray Powell, sinasabing ito na ang pinakamalaking pagharang at pangungubkob na gagawin ng China sa Scarborough Shoal. Sa kanyang ex-post, sinabi ni Powell na nagpadala na umano ang China ng 4 na Coast Guard ship sa lugar kasama na ang 26 na malalaking maritime militia. Ayon pa sa maritime expert, tila determinadong muli ang China na gumawa ng agresibong aksyon upang igiit ang umano'y kanilang karapatan sa pinagtatalunang teritoryo. Sa ngayon, wala pang pahayag ang Philippine Coast Guard at atin ito coalition ukol dito. Inaasahan na ng atin ito coalition ang mga posibleng balakid at presensya ng Chinese marine vessels pagdating nila sa Bajo de Masinloc. Ngunit nanindigan ang co-convenor ng grupo na si Akbayan Party President Rafaela David na lehitimo ang gagawin nilang civilian mission sa sakop nating teritoryo sa West Philippine Sea. Iginiit rin niya na payapa at naaayon sa international law at karapatan ng mga Pilipino ang kanilang hakbang. Muli rin binigyan diin ni David na hindi sila papatinag o magpapasindak sa China, bagkus ay lalo lang lumalakas ang kanilang loob na ipaglaban ang ating karapatan sa West Philippine Sea. May inihahanda ng contingency plan ang Philippine Coast Guard sa gitna ng banta ng umano'y panibagong harassment na gagawin ng China sa civilian caravan ng Pilipinas sa Scarborough Shoal. Ayon sa PCG, hindi nila pipigilan ang isasagawang civilian mission bagkus tiniyak nito na may nakahanda na silang planong sakaling mangharas na naman ang mga barko ng China. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Ryan Lacanlale live. Ryan, ano yung detalye nitong contingency plan ng PCG? Meron silang contingency plan. Pero hindi na ito ipasa sa media kung ano ang kanilang gagawin kung sakaling harasin itong civilian caravan ng ating ito coalition nakatakdang magtungo sa West Philippine Sea.
Karapatan ng atin ito koalisyon na maglayag sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc kung sakaling ituloy ng grupo ang nakatakdang civilian caravan sa May 15 hanggang 17 ngayong buwan. Sinabi ni Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard for the West Philippine Sea, na ang namonitor ni Ray Powell na ay forecasting ng maaaring mangyari dahil sa namonitor nito na mga barko ng China na patungo sa Scarborough Shoal. Ayon sa Philippine Coast Guard, ang kanilang mandato ay siguraduhin ang kaligtasan ng mga sasama sa civilian caravan. Muli nitong nilinaw na ang inisyatibong ito ay galing sa mga sibilyan at walang kinalaman ng pamahalaan sa kanilang paglalayag. Subalit kung may pangaharas ang China na gagawin, ay magiging proactive umano ang PCG para sa kaligtasan ng mga sasama. Sa isang pahayag, sinabi ng atin ito coalition na itutuloy nila ang civilian caravan sa Miyerkules sa kabila ng pagde-deploy ng mga barko ng China sa Bajo de Masinloc sa posibleng paghaharang sa civilian convoy. Diyan muna ang latest mula dito sa Manila. Balik sa iyo, Aga. Ryan, doon sa pupunta doon sa mga civilian caravan, sino-sino yung kasama doon sa grupo? Meron bang group of media or group of medical team na maaring umasiste dito sa mga kababayan natin, Ryan? Meron na mga international at mga local medias na kasama dito at nakatakda na nga na tumulak itong grupo sa bukas ng umaga papuntang Botolan, Zambales, at kung saan mula doon ay magja-jump off sila sa isang lugar dyan patungo sa Scarborough Shoal. At kasama nga rito yung mga ilan na mga sumama din noong unang civilian caravan na binalak naman na magtungo dito sa isang bahagi naman ng West Philippine Sea. At karamihan dyan ay mga youth leaders. Alright, maraming salamat, Ryan Lacanlale. Ipinababasura ng isang kongresista kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Executive Order No. 285 na inilabas sa dating Administrasyong Estrada na nagpapahintulot sa Bureau of Immigration na i-convert ang tourist visa sa student visas. Ito ay matapos maiulat na halos 16,200 Chinese nationals na ang pumasok sa bansa bilang turista ang inisyuhan umano ng student visas ng immigration noong 2023. At mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Rosalie, bakit nais ng mambabatas na ipabasura kay PBBM ang Executive Order No. 285? Ella, hinikayat ni Surigao del Norte 2nd District Representative Ace Barber si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pawalang bisa itong Executive Order No. 285 dahil sa posibilidad na naaabuso ito. Inilabas ang kautusan sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Joseph Estrada na nagbibigay ng pahintulot sa Bureau of Immigration o BI na i-convert ang tourist visa sa student visa. Ayon sa mambabatas, pinakamatinding legal na sistema ito na maaaring pagkaperahan ng mga masasamang loob. Ginawa ng kongresista ang pahayag matapos na maiulat na halos 16,200 Chinese nationals na pumasok sa bansa bilang mga turista noong 2023 ang pinagkalooban ng student visas ng BI. Gate ni Congressman Barber, hindi ito katanggap-tanggap at hindi dapat ito pinahihintulutan sa gitna ng tensyonadong ugnayan ng bansa sa China. Dagdag pa nito, dapat ang Department of Foreign Affairs o DFA ang natatanging ahensya na magkakaloob ng visa sa mga foreigner. Samantala, nagpatawag naman ng pagpupulong ang Interagency Committee on Foreign Students ngayong araw para tugunan nga yung tumataas na bilang ng Chinese students sa bansa. Binubuo ang interagency ng Commission on Higher Education, Department of Foreign Affairs, National Bureau of Investigation, National Intelligence Coordinating Agency o NICA at ng Department of Education. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Sa kapapasok lamang po na balita, nakataka sa kulungan ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 9 ang 7 persons deprived of liberty o PDLs kaninang madaling araw. Ang 7 preso ay nahuli sa pinakamalaking drug haul sa Zamboanga Peninsula noong May 3. Mula sa Kamkrame, makibalita tayo kay Lea Ilagan live.
Lea, ano yung detalye nitong pagtakas na ito? Paano nakatakas itong mga preso? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Base nga sa inisyal na report na nakuha ng UNTV, bandang 2:45 ng madaling araw kanina nang matuklasan ng prison guard sa detention facility ng Upper Calarian, Zamboanga City na nawawala na sa kulungan ang 7 preso. Nang inspeksyonin ng kulungan, nakita ang maliit na butas sa kisame na hinihinalang dinaanan ng 7 PDL. Ang 7 PDL, Aga, ay ang nahuling mga suspect sa drug operation sa Barangay Mampang, Zamboanga City noong May 3 kung saan nakumpiska ang 21 kilograms ng shabu na nagkakahalaga ng 145.5 million pesos. Ang naturang operasyon, Aga, ang ituturing na pinakamalaking drug haul sa Zamboanga Peninsula. Kaugnay nito, Aga, bumuo na ng tracker team ang PIDEA Regional Office 9 at ang Zamboanga City Police Office para muling mahuli ang mga nakatakas na suspect. Aga? Maraming salamat, Lea Ilagan. Plano ng grupong Manibela na magsampa ng counter charges sa Quezon City Police District kaugnay sa naganap na girian sa labas ng House of Representatives kamakailan. Sa isang panayam, sinabi ni Manibela President Mar Valbuena na hinihintay lang nila ang kopya ng formal na reklamo laban sa kanila ng QCPD upang sagutin ito. Anya, kapag nakakuha sila nito ay magpa-file ng kontrademanda sa Ombudsman at Commission on Human Rights. Nais lamang po naming itama ang nabanggit na detalye sa ulat kanina ukol sa Carles Sunday. Ayon po sa lokal na pamahalaan ng Maynila, isasara ang bahagi ng Rojas Boulevard tuwing araw ng Linggo at hindi po araw ng Lunes. Magsisimula po ito ipatupad sa May 26. Pauminhin po sa aming pong pagkakamali. Umabot na sa mahigit 260 pamilya sa Surigao del Norte ang naapektuhan matapos ang nangyaring landslide sa Barangay Siana nitong Sabado. Nasa 25 bahay naman ang napaulat na nasira dahil sa insidente. Narito ang report ni Weng Hernandez. Bandang alas 5 ng hapon nitong Sabado, May 11, nabulabog ang mga residente sa Barangay Siana, Mainit, Surigao del Norte dahil sa pagguho ng lupa o landslide. Sa videong ito, makikita ang mabilis na pagtumba ng mga puno, ang mga kalsada, halos lamunin ng lupa, kahit mga konkretong bahay ay hindi rin nakaligtas sa nangyaring pagguho. Ang mga residente hindi na iwasang mataranta lalo pat malapit sa tailings pond o daluyan ng tubig malapit sa minahan ang Barangay Siana. Kaya agad silang nagtakbuhan patungo sa mas ligtas na lugar. Walang naitalang nasawi sa insidente, subalit ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, umabot na sa 25 mga bahay ang nasira, habang nasa 266 na pamilya naman ang apektado at kasalukuyang nananatili sa mga evacuation center. Wala pang inilalabas na opisyal na pahayag ang Surigao del Norte Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO sa posibleng naging dahilan ng biglaang pagguho ng lupa sa nasabing barangay. Patuloy din ang rescue operation at forced evacuation sa lugar at ang damage assessment sa nangyaring landslide. Sa ngayon, namahagi na ng family food packs, sleeping at kitchen kit at iba pang mga tulong ang local government unit ng Mainit at DSWD. Weng Fernandez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Muling nakapagtala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology ng 4 na volcanic earthquakes mula sa Bulkang Mayon sa Albay sa nakalipas na 24 na oras. Base sa record ng PHIVOLCS, sinasabing naglabas rin ang Mayon ng katamtamang plume o singaw ng abo mula sa bunganga nito na umabot sa 100 metro ang taas sa direksyon ng kanluran. Naobserbahan rin ang mahinang crater glow
na makikita lamang sa pamamagitan ng telescope. Sa kabila nito, ayon sa PHIVOLCS, nananatiling nasa Alert Level 1 ang bulkang Mayon. Pinalitan ni Russian President Vladimir Putin ang Defense Minister na si Sergei Shoigu, isang matinding pagbabago sa military leadership ng bansa. Batay sa Federation Council, ang upper house ng Russian Parliament, panukala ni Putin na pumalit kay Shoigu ang economist na si Andrei Belousov. Magiging bagong kalihim naman ng National Security Council si Shoigu. Required si Putin na maglagay ng bagong set ng government ministers o kaya ay mag-reappoint kasunod ng kanyang pagkapanalo sa March election. Bumisita ang Duke at Duchess of Sussex na sina Prince Harry at Meghan sa isang secondary school sa Lagos sa huling araw ng kanilang Nigeria tour. Nakipaglaro ng basketball si Prince Harry sa mga estudyante nang malaman ang tungkol sa isang charity na nag-organize ng basketball camps para sa mga bata sa Africa. Minarkahan nito ang ika-10 taon ng Invictus Games na pinasimulan ng British Prince. Noong nakalipas na taon nang makilahok sa palaro sa kauna-unahang pagkakataon ang Nigeria. Samantala, nagtungo rin sa State Governor House ang mag-asawa. Pumanaw ang kauna-unahang pasyente ng isang genetically modified pig kidney transplant. 2 buwan pagkatapos ng operasyon ayon sa Massachusetts General Hospital. Noong March 2024 nang matagumpay na mai-transplant ng surgeons sa ospital ang genetically edited pig kidney kay Rox Slayman, 62 taong gulang. Mayroong end-stage kidney disease noon ang pasyente. Sa buong mundo, isang matinding suliranin ang organ shortages at ayon sa Mass General Hospital, mahigit sa 1,400 patients ang nasa waiting list nila para sa isang kidney transplant. Inaabangan ng mga Wisher Online ang digital streaming ng Wish Date Unexpected kagabi sa official YouTube channel ng KDR Music House. Marami ang nasorpresa sa hindi inaasahang plot twist ng short film at marami din ang kinilig sa hindi maitatanging on-screen chemistry ng mga bumidang aktor. Narito ang report ni Gladys Toabi. Tayo na lang dalawa. What do you mean? I mean, na tayo na lang dalawa. Marry me. Sa isang makulay at kakaibang kwento ng pag-ibig, magugulat ka na lang kung papaanong ang pagmamahal ay magdadala sa iyo sa mga lugar at karanasan na hindi mo inaasahan. Sadyang unexpected. Yan ang tampok sa short film ng Wish Date Unexpected. Inilaan ng mga wisher ang kanilang Sunday night sa pagtutok sa digital stream ng Wish Date Unexpected kagabi. Marami ang nasurpresa sa hindi inaasahang plot twist ng kwento. Mula sa mga linya ng bawat eksena, hanggang sa mga awiting tampok sa short film, damang-dama ng mga wisher ang kwento. Ang wish ko for you to find love like water. Ang tubig dumadaloy. Ang kanyang agos naghahanap ng makakasama. The love like water always finds its way back to the sea. Just like you, who will always find its way to the one he loves. Dagdag pa ang hindi maitatangging on-screen chemistry ng mga bumidang Wish Date artists. Kabilang na sina TJ Marquez at Kate Yalo. Alam mo, I agree. But the question is,
Who is the sea? Where is the sea that I'll go back to? Well, sometimes people who deserve our love ay nandyan lang sa malapit. Pero hindi natin nakikita. Samantala, masayang ibinahagi ng KDR Music House artist na si Haki. Na bagamat hindi ito ang unang pagkakataon na nakasama siya sa pagtatanghal, tila panaginip pa rin ang maging bahagi sa kakaibang konsepto ng Wish Day. Surreal pa rin po ng feeling, and every time na mag-perform po ako, sobrang happy ko po. Yung concept po ng Wish 1075 and KDR Music House, it's a really unique concept po. Kasi I grew up watching only movies, iba rin po yung sa theatrical, iba rin naman po yung concert lang. Pero ito po, pinagsama-sama siya, and I'm really thankful and grateful to be a part of it po. So, ayun po, it's very unique. Ibinahagi rin ni Haki ang kaniyang kasiyahan sa pagkakataong magkaroon ng unexpected collaboration kay Arthur Miguel sa isang entablado. One thing new naman po is lesson na po yung kaba, and I really enjoyed my performances po, and of course my collaboration with Kuya Arthur Miguel, so it's really a fun experience po. Para mapanood ang buong kwento ng Wish Date Unexpected at masaksihan ang kilig at good music treat, pumunta lamang sa official YouTube channel ng KDR Music House. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, sa bisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Efeso, Kapitulo 3, versikulo 17, ang nagsasabi na si Kristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya upang kung kayo'y mag-ugat at magtumibay sa pag-ibig. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.